Good afternoon everyone. Good afternoon Pudo. So we have here two figures, but let's talk about first the bile components and hepatic excretion of the bile. So we have here the, di ako marunong drawing guys, sorry. So dito meron tayong liver, ayan. So may lobe. And then we have here the, one of its components ng bile. Ay, saan yung extension install lang? Gas ko. I-install lang ko sa namin extension. Extension. Si sir mo meron. Kay Sir Sante na lang. Kay Sir Sante na lang. Hindi, pagtapos na. So sorry if di nakikita. So meron tayo itong liver. And one of the bile components that we have there is the cholesterol bond. Ayan yung cholesterol as the precursor. Pakitandaan na lang, precursor siya ng bile. Okay, then the cholesterol will be synthesized inside the liver to become the what we call, lalagay ko na lang dito, primary bile salts. Ayan po yan, yung nakikita nyo dyan. Primary bile salt. And then, primary bile salt, wala dyan, pero meron sa discussion nito kasi ito na dalawa, which is yung cholic acid. Tapos yung isa naman is deoxycholic acid. Ayan siya. Ito yung mga primary bile na kung saan kailangan natin siyang matandaan kasi itong dalawa na ito, nasi-synthesize lang sila sa loob po ng liver. So, tatawagin natin silang primary bile salt if they are synthesized inside the liver. Bakit yung po kasing secondary, as you can see in here, meron pong from enterohepatic circulation, ito po yan, which will be discussed further mamaya. Pero ang secondary bile salts natin, kailangan nilang manggaling outside the liver. So, one example is yung nanggagaling sa ating guts, which is converted by microflora. So, itong cholic acid na ito, mako-convert siya sa gut natin to become the deoxycholic acid. And then, the cholic acid, dalawa naman. Una dyan yung, tawag dito, yung litocholic. Yun yung number 1, isa. Tapos yung pangalawa naman yung urso-deoxycholic acid. So, yan yung mga secondary naman na nanggagaling siya sa guts. Pero mamaya natin pag-usapan paano nabubuo yung secondary. So, meron na tayong primary, meron na tayong secondary bile salt. Meron lang kulang kasi sa loob ng canaliculi, yung canals natin, ayan. Sorry talaga mukhang chicharon to, pero pagbigyan nyo lang. So, yung canals natin, yung mga kanal, ayan, diba, adjacent siya doon sa hepatocyte. Tapos, i-deliver yung bile by the sinusoids. Ayan, sinusoid. Kaya makikita nyo yung drawing, medyo kumukonting gumaganon na. Pero, mayroon tayong primary bile salt and secondary bile salt. Ang kaso lang, unconjugated pa siya this time. Ibig sabihin, hindi pa siya soluble sa loob ng aqueous environment. Pag nangyayaring insoluble siya, hindi pa pwedeng matunaw, there will be problems inside our body such as magiging stone siya, hindi na siya tawag dito, magiging toxic yung cell. So kailangan niya matawag natin yung tinatawag na conjugation. So itong dalawa na ito, paano siya mako-conjugate? With the help of 2 amino acids. What are those? Ayun po yun. Taurine and glycine. Taurine yung meron siyang pKa na ilan? Tama kayo, 1.5. And yung glycine, meron siyang pKa na 3.7. Ayan po yan. So, mako-conjugate na siya. Yung mga bile salts na ito, pwede na siyang pumasok dito ngayon sa loob ng biliary canaliculi. Biliary canaliculi. Ayan. So, pag na-conjugate na yan, ibig sabihin, water-soluble na siya. Pwede na siyang humalo sa aqueous environment inside this canal. So, ang kaso lang, hindi naman habang buhay po nangyayari yun.
So meron tayong tinatawag na mga pangtulong na substance such as the lecithin. Ano pa? Yung mga inorganic electrolytes. Elect na lang. Tapos meron water syempre. And then yung alkaline phosphatase. Ayan yung mga tutulong inside, kaya po nakaturo sila lahat dito, makikita nyo dyan, inorganic, H2O, alkaline phosphatase. Lahat dyan nakaturo sa loob to ensure that the conjugated form of the primary and secondary bile salt will remain inside. Kasi pag hindi nangyari yun, magkakaproblema tayo sa loob. So, ano pa yung mangyayari dito? Meron pa yung, syempre sa buhay natin, minsan may mga tinatik tayong drugs, di ba? No? Tapos meron pa tayong hormones na sumusobra. Ngayon, sa blood natin, hindi pwedeng sumobra yon. So yung dalawang yan, yung drugs and the hormones, as well as the bilirubin. By the way, bilirubin, saan ito nanggagaling, guys? Tama, dun sa mga nasisirang RBC, no? So yung mga nadidestroy na RBC. So, meron tayong drugs, meron tayong hormones, meron tayong bilirubin. Anong gagawin? Hahayaan na lang ba? Hindi. Naisip ni Lord, sabi niya, ay, yung drugs, gamitan natin ito ng glutathione. Yan, glutathione, which is secreted by the, liver. Then, yung hormones din, ganun din, itong drugs pupunta kay glutathione para makonjugate. Kaya po makikita nyo dito sa pinakababa, may conjugation na tinatawag. These broken lines or dash lines, kailangan ng drugs, hormones, and bilirubin to be conjugated by the glutathione, yung drugs, glutathione, and as well as glucuronic acid. Yan yung dalawa na magtutulong para yung mga sinabi ko kanina, makonjugate para lahat sila ay pwede na rin pumasok sa loob ng biliary canal. Kaso lang, friends, meron akong tanong. How about this cholesterol naman? May biglang pumunta doon. No? So, ang pumupunta na cholesterol na yan, sa loob na yan, no, ay tinatawag natin na free cholesterol. Ano ba yung kailangan ng free cholesterol para ma-conjugate? Lecithin lang. Yan, lecithin. Alright? So, yun po yung mga nangyari doon sa figure A. Malinaw ba po ba siya? Kung malinaw siya, proceed na tayo sa pangalawa. Huwag na kayo magtatanong. Ha? Pangalawa, punta tayo sa sinabi ko kanina. Ito po yung pag-usapan natin. Yung enterohepatic circulation. Ito na po yan. So, enterohepatic circulation, from the word itself, circulation. Circle, ibig sabihin, paulit-ulit na mangyayari. Because our bile inside the body must be reused 6 to 10 times a day or 2 to 4 grams a day. No? So yan, drawing na lang natin. So meron tayong liver. I'm so sorry mabilis lang naman ito konti. Merong liver, nandyan yung cholesterol, na-synthesize siya, at ngayon, with the help of common bile duct, ayan, common bile duct, nakita po natin doon, papasok siya saan? Tama, sa duodenum. Ayan. So, meron pong duodenum dito. Wala lang po dyan, pero duodenum po siya. So, after which doon sa duodenum, lalakad yung bile. Sabihin natin, gusto nang i-absorb ulit ng katawan. The bile must be reabsorbed by the small intestine in order for it to be reused. Otherwise, i-excrete na lang siya. Okay? So, paano siya ma-reabsorb? 10, 9, tama. Ano, doon siya ma-reabsorb sa terminal ileum. Saan siya ma-reabsorb? Tama po kayo. Terminal ileum. So, paano naman siya ma-absorb doon? Wala lang, tapos na, absorb na lang siya. Hindi po. According to Doc Jacinto, meron tayong tinatawag na ASPT. ASPT. Ano yung ASPT? So, kung may common bile duct papuntang duodenum, so from duodenum papuntang terminal ileum, may ASPT transporter. Ano po ito? Apical, sodium dependent. Tama, nakita nyo rin siya. Say amen. Joke lang. Biliary transporter. Sorry no, lumalabas pagkapastor ko dito. But anyway, ayan po siya, ASPT. Ito yan, ito po yan.
with the help of secondary active sodium symbol. Kaya po siya nakikita nyo, mapapansin niyo mayroong word na dependent because this ASPT is dependent on the gradient of sodium in the terminal ileum para pumasok siya ulit sa liver doon sa portal vein to be reused again by the body. Kaya magkakaroon dito ng secondary bile salts while the other 95% of primary bile salts. By the way, 95% pala ay mare-reuse, 95% mare-reuse, while the remaining 5% will be excreted outside the body. So that's all, and thank you for listening.